KOJC umapela kay PBBM at sa PNP na itigil na ang operasyon at paalisin ang mga pulis. We are urging the President of the Republic of the Philippines to stop this. We are... Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, mga mahal kong taga-subaybay, latest update tungkol dito sa paghuli kay Kibuloy diyan sa loob ng tunnel, sa loob din ng compound ng KOJC diyan sa Davao. Nako, ay matindi ito. Marami ang nag-aabang. Kumusta na kaya si Kibuloy sa loob ng tunnel? Hindi ba ito naiinitan? Hindi ba ito ika nga po'y nagpapanik? Gumagalaw kasi. Ayon no sa mga kagamitan na ginamit ng PNP ay gumagalaw, tumatakbo. Ito nga si Kibuloy sa loob ng tunnel. Talagang matindi. Pero ito po ang ating bigyan ng highlight, mga mahal kong taga-subaybay. Itong matinding taktika, strategy, kung paano magtanggol ng kanyang kliyente. Itong si Kibuloy, itong abogado na ni Kibuloy na si Atty. Torion, sapagkat madami ho itong ginagawa sa pangunguna niya na nagpapakalat ng anumang fake news para sirain ng PNP at nang sa ganun ay makakuha sila ng anumang simpatiya sa mamamayan, subalit hindi naman po nananaig. Unang-una, no mga nakaraang araw, nagpakalato ito na bubumbahin ang loob ng KOJC at marami ang pinapakalat itong anumang fake news at pinutulan ng kuryente. Ay, yung mga sinasabi ng abogado nito na si Atty. Torion ay may isaway walang tumama. Mayroon pa itong pinapalayas ang PNP sa pangunguna ni General Torre sapagkat nakakuha daw siya ng order sa korte na pinapalayas ng PNP, pinapatigil ang pag-aresto kay Kibuloy. Ay isang fake news din, fake information, mga kaibigan. Talagang hindi lahat po ng abogado ay abogado, mayroon pong abogago. Ito po ang latest update na naman na pinapakalat niya, na humihingi po siya at nakikiusap, umaapila kay Pangulong Bongbong Marcos na itigil na ang pag-aresto dito ho sa kanyang kliyente na si Kibuloy dahil illegal. Illegal daw ho ang pag-aresto. Nako po, ay matindi ito, mga mahal kong taga-subaybay. At siyempre, susuriin po natin at meron po tayong mga impormasyon na ika nga po yung matindi na mga sagot ho. Matinding kasagutan ng hanay po ng pulisya na nagpapatupad ng warrant of arrest. Ito, baka tayo kulangin sa oras. Itong kasagutan ho sa mga ika nga yan na itong warrant of arrest. Pinapakalat po nitong si Atty. Torion na illegal, expired na ang warrant of arrest. Ito po, para po sa lubos niyo pong pangunawa, mga mahal kong taga-subaybay, ito po, at pakinggan po natin, unawain. I-correct lang po natin yun, ma'am. Yung sinasabi ni ma'am na 10 days lang yung validity ng warrant of arrest po. Ang pagka ang korte po ay nag-issue po ng warrant of arrest, ay meron po yan na dalawa po kasi yan, yung warrant of arrest at saka po yung search warrant. Ang search warrant po yan, ang validity po yan 10 days. Pag nag-lapse po yung 10 days at whether na-serve na implement yung po yan o hindi, kailangan po nating mag-submit ng compliance sa korte para po sabihin kung anong nangyari, kung bakit hindi yan na-serve or na-serve man, ano yung resulta. Pagdating naman po sa warrant of arrest, same thing din po, pag-lapse po ng particular period po yan, ay sasubmit din po tayo ng compliance at i-inform po ng korte kung ito po ay na-arrest nyo yung particular na tao, ito na po yung tao at binabalik po natin sa jurisdiction ng korte. O yan po mga kaibigan, maliwanag ko. Buti po yung nililinaw po natin
dahil itong mga pinapakalat ho na fake information, fake news ng kampo ni Kibuloy sa pangunguna ng kanyang abogado ay expired. Wala nang visa ang warrant of arrest, kaya pinapalayas na ho ang PNP diyan sa loob ng compound, mga kaibigan. Ito pa ho. Kung hindi naman po, ay yun din po yung sasabihin natin sa korte na hindi natin na-serve within the prescribed period. Ang mangyayari po na yan ay maglalabas po ng alias warrant po ang korte. At yung alias warrant po na yon ay indefinite po yun. Matatapos lang po yung effectivity po nitong alias warrant kung ito po ay ma-serve na or malilift na po ng nasabing korte. So after 10 days, Alias warrant po, opo. In fact, alias warrant na po yung hawak po natin. Dalawa dyan po sa kaso po ng Davao po at sa kaso po ng RTC Pasig po. Attorney, baka kayo may just take comment lang kasi may mga naglalabasan sa social media. May mga pinagsuot kayo ng police uniform warrant, actually police din. Alam mo ma'am, sa simula... Maliwanag po mga kaibigan, ang ispardo ng warrant of arrest ni Kibuloy ay once na na-serve na ito kay Kibuloy. Ito ang tinatawag na alias warrant. Hindi po illegal ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng kapulisan. At ito ay alias warrant na pwedeng mawalang visa lang kapag na-serve na kay Kibuloy sa iyong kliyente. Kaya't huwag ka magpakalat ng anumang fake information. Nagtanggol ka sa iyong kliyente na naayon sa ika nga po'y sinumpaan niyong tungkulin. Walang character assassination dapat ikaw ginagawa. May hangganan din ang pagtatanggol nyo Ito pa. Lamang po nitong ating police operation, katakot-takot na po na misinformation at fake news po. Kasama na po dyan yung may mga namatay, tinirka sila, and this is the latest po, including yung pinatayan sila ng ilaw, ng tubig, and yan. Araw-araw po nakikita po natin kung ano yung pinapalabas sa napakalaking LED wall po nila, which is a clear proof po na hindi po talaga pinatay at pinutulan yung ilaw. So, again, kung meron man po silang nakikita ng mga police po na naka-athletic uniform, ay yun lamang po ay mga police na ginagamit po natin para makatulong din po sa mga needs po ng mga pulis natin sa nagbubuhat po, nagdadala po ng mga gamit, ng mga pagkain and other logistical requirements po na ginagamit po natin. Opo. So are they real police? Yes po. Pagduda sila kasi sa itsura, sa Facebook, may balabas, Tapos, banda. may dalawang intay ko, may dalawang, sorry, Attorney Mark, pero may dalawang, Well, tinanong ko din po yan. Tinanong ko din po yan sa regional director, and according to him, these are police officers providing service sa ating ibang mga police po. Maaaring hindi na po nakapag-ahit sa pang-ilang araw na po ito, kaya mahaba na yung balbas at tumanda na rin po dahil sa sobrang pagod at walang tulog po. So I'm taking the word of the regional director po. Yun mga kaibigan, maliwanag ko. Dito sa pinapakalat din ng kampo ng ni Kibuloy sa pangunguna ng kanyang abogado na mayroong mga nakapasok na mga fake na pulis dahil may balbas na. Ay siyempre ilang araw na diyan hindi nakapag-ahit. Attorney Torion, kung binigyan lang mo ng pang-ahit at di makakapag-ahit iyan. Matindi ito Ang daming ginagawa na mga fake information para lang makahingi ni sa simpatiya, mga mahal kong taga-subaybay. Ito po mga kaibigan, ang isa pang apela niya. Ito, UNTV shoutout. Mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy na nanlaban sa dispersal sa barikada, hinuli ng mga pulis. KOJC umapela kay PBBM at sa PNP na itigil na ang operasyon at paalisin ang mga pulis. We are urging the President of the Republic of the Philippines to stop this. We are demanding from the Philippine National Police not to continue this illegal operation. yes, people who were telling the political Ay matindi si General Torre. ang walang kasiglahan. Talagang matindi, umaapila umaapila sa ating Pangulo na kung pwede ay itigil na ang pag-aresto kay Kibuloy. Nako po, medyo pagod kaya ito nga si attorney
itong si Attorney Torion, mga kaibigan, na General Torre yata nasabi ko kanina. Umaapila ho itong si Attorney Torion na kung pwede ho ay itigil na itong paghuli, pag-aristo kay Kibuloy. Nananawagan ho dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Baka ikaw ay pagod at nakulang ka sa tulog, nananaginip ka ng gising, Attorney Torion. Ay, akala mo ba may maniniwala sa mga paapi-apila ka? Naipaliwanag na po natin, mga kaibigan, dahil ang pinaglalaban niya, illegal ang pag-aresto, ang warrant of arrest, ay sinasabi niya na expired. Hindi ho, pinaliwanag na rin po. Mayroon pa nga itong nalalaman kahapon na inuutosan din ho ang ating Pangulong Bongbong Marcos na kung pwede ay pumirma ng written. Ginanya, pumirma, may kasulatan na si Kibuloy ay hindi ibibigay sa mga kano. Ano yun? Sumuko ka muna, pasukuin mo muna ang iyong kliyente bago ka mag-propose ng mga ganyan. Para ka lang bata na, para kang hindi abogado ng ganyan. Alam mo namang malayo sa katotohanan yung mga sinasabi mo. Isipin mo, utusan ang ating Pangulong Bongbong Marcos gumawa ng sulat at ang nakasadya sulat ay hindi ibibigay sa puti sa mga kano itong si Kibuloy. Para lang kasulatan ng sanlano. Malayo sa katotohanan ng mga sinasabi mo wala sa rule ng wala sa rule of law na kapag ayaw sumuko ang isang kliyente, ang kliyente mo, wala sa rule of law na kapag ayaw sumuko ang isang wanted sa batas na may patong sa ulo reward na 10 milyong piso katulad doon ni Kibuloy, ay wala po sa rule na ika nga po'y pwedeng humiling ang abogado na kung pwede ay gawin ang sulat katulad ng hinihiling po nitong si Attorney Torion. Nako po, ay matindi ho ito, nananaginip talaga ng gising, mga mahal kong taga-subaybay. Okay, ito po, abang-abang po tayo po ay nilinaw po lang natin yan, mga lumalabas na mga fake information galing po kay Attorney Torion, mga mahal kong taga-subaybay. At hindi pa ho nahuhuli si Kibuloy, magbibigay po tayo ng latest update. Patuloy ho ang pagtugis kay Kibuloy, huwag po kayong magalala. Patuloy ang pagtugis ng PNP kay Kibuloy. Magbibigay po ulit tayo ng latest update mamaya kapag hindi tayo abala. Sana ho sa pamagitan ng inyong moral support sa mga PNP, sa mga paghingi po ng hustisya natin na hinihingi para mahuli si Kibuloy, isang public opinion po diyan po sa comment section. Inaanyayahan po kayo at may kalayaan. Isang like po sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.